Matapos nga ang mahigpit na labanan nila Jelal at ng manikang si God Serena ay puntahan naman natin ang mainit na harapan ng ating bida na si Ersa laban sa mga Signario Sister. Ano kaya ang maging kapalaran ni Ersa sa kabanatang ito? This is Course Anime at maligayang pagbabalik po sa ating channel mga kaibigan. Pasensya na po sa matagal na paghihintay. Pero ito na ang chapter 145 to 146 ng Fairytale 100 Years Quest. Mula nga nitong mundo na ginawa ng Signario Sister ay sa paghaharap nga nila ni Ersa ay una na nga sumugod si Rosso at katulad nga dati nilang paglalaban ay lumalabas nga itong mga higanting parang mga laruan at agad-agad nga rin itong sumugod kay Ersa, subalit tuloy lang naman ding umiiwas ang ating bida sa mga atake nito. Sa patuloy ng pagdepensa ni Ersa sa kanyang sarili ay hindi naman niya agad malaya na napalabas din pala si Rosso ng isang higanting manika. At tuloy na nga nasuntok si Ersa, subalit hindi lang iyon at bumelo pa nga itong si Rosso at pinaatake niya nga itong isang malaking hugis puso na may mga tinik. Nasusubukan nga itong bagsakan si Ersa, subalit bago pa man ito tuloy ang bumagsak sa ating bida ay nag-equip nga si Ersa ng kanyang sandata at upang depensahan nga niya ang kanyang sarili ay isang adamantine armor nga ang kanyang ginamit at pinigilan niya itong bagay na bumagsak sa kanya. Nagulat naman si Rosso at Ini sa kanilang nasaksihan na kaya nga palang magpalit ni Ersa ng kanyang sandata pero hindi nga napatinag si Rosso dahil ika pa niya na itong araw ang kanyang mundo. Kaya naman agad niya naman kinuna ng mga damit o iniwala nga ni Rosso ang sandatang ginamit kanina ni Ersa na laking ikinabigla naman ng ating bida. At sa sitwasyon ng iyon ay hindi na nga nakayanin ni Ersa na pigilan itong nasa taas at mabilis nga siyang umalis dito at saka tuluyan na rin bumagsak itong higanting puso. Subalit sa paglipat naman niya sana ng lugar ay isang higanting manika naman uli ang biglang humarang at binigyan nga siya ng isang mahigpit na suntok habang natatawa lamang itong dalawang kalaban. Gayunpaman, habang mabilis na sumugod si Ersa upang wasakin nga itong mundo ng kalaban ay nagulat naman uli si Rosso nang magpapalit na naman si Ersa ng kanyang sandata. At gamit nga itong Wheel of Heaven, Scattered Petals ng ating bida, ay agad niya nga itong pinaatake sa mga mismong pader nitong mundo ng kalaban. At habang nababahala si Ini sa ginawa ni Ersa ay laking galit naman ang naging emosyon ni Rosso. At hanggang sa napalabas na nga ito ng mga napakapangit na mga laruan, subalit tuloy lang naman ding sumugod si Ersa dito. At sa makikita natin ay sinunggaban nga ni Ersa ang mga laruan ni Rosso at unti-unti namang napasabog ang mundo ng kalaban. Gulat na gulat nga pa rin si Rosso dahil napakalakas nga raw ng pagbagsak ni Ersa sa kanyang mundo, habang pilit naman ni Ini napakalmahin nga ang kanyang kapatid. Subalit umayaw nga si Rosso at galit ng wika nito na hindi niya nga raw hahayaan na matalo nga siya ng isang babaeng tulad ng ating bida. Kaya naman binusa nga lahat ni Rosso ang kanyang makakayang maika at gamit nga ang kanyang Crazy World Alchemy ay lumabas nga itong parang mga higanting bulate. Subalit hindi nga lamang ito nakaatake sa ating bida dahil napakabilis nga itong sinunggaban ni Ersa at tuluyan nga itong napatay ng ating bida. At hindi lang yan, dahil matapos niya matalo ang mga higanting bulate ay walang pag-aalinlangan na mabilis nga siyang sumugod kay Rosso habang nakatulala lamang itong kalaban. At sa pagkabahala nga naman ni Ini sa maging pangyayari ay tuluyan na nga sinunggaban at hiniwa ni Ersa ang katawan ni Rosso na ikinagulat nga talaga ng kapatid nito. Habang napabagsak na nga si Rosso matapos itong matalo ni Ersa, ay bigla na lang nagdilim ang mundo ng kalaban dahil nga sa galit ni Ini na dahil nga rin ito na umiba nga itong kanilang nilalabanan kanina na ipinagtataka naman uli ni Ersa. At hindi lang kay Rosso magtatapos ang labanang ito dahil handa na rin lumaban at magiganti itong si Ini. Subalit bigla nang nagulat si Ersa sa kanyang nararamdamang kapangyarihan mula sa kalaban nang bigla nga rin ito nag-iba ng sandata ng tulad nga sa kanyang ginawa na kung saan kaya nga rin mag-requip ng sandata itong si Ini. Nagamit nga nito ngayon ang isang Armor of Destruction at mas ikinagulat pa nga ito ni Ersa dahil magkapariho nga sila ng Maika at pag-aakala pa nga niya na isa nga rin bang wizard itong si Ini. Sa pagpapatuloy, ika naman ni Ini na ito nga lamang ay isang sandatang alchemy na kanyang ginawa. At ayun nga, agad namang sumugod ang kalaban at wika pa niya na mas malakas pang araw itong alchemy kaysa sa Maika. Gayunpaman habang nadepensa nga ni Ersa ang matinis na sandata nito ay patuloy na silang nagkapalitan ng pag-atake at hanggang sa nasipa nga ni Ini ang ating bida na ikinatapon nga ni Ersa. Subalit sa pag-atake nga muli ni Ersa ay nag-equip naman siya uli ng kanyang sandata at gamit nga itong Blackwing Armor ay isang malaking hiwa nga ang pagsunggab ni Ersa subalit nakaiwas naman agad ang kalaban. At hanggang sa isang mabilis na hatakan naman ng mga atake ng kanyang espada ang naging eksena ng kanilang labanan. Napagtanto naman ni Ersa na magaling naman gumamit ng espada itong naging kaharap niya at gayon din naman si Ini na ikinagulat niya rin ang mismong lakas ng ating bida. At sa gitna nga ng kanilang mahigpit na depensa ay bigla namang umatras ang dalawa at hindi naman agad na malaya ni Ersa ang bigla ang pag-atake muli ni Ini
At para maiwasan niya nga ang mismong atake ng kalaban sa kanya ay bigla naman siyang nalaglag. At nang sinubukan niya nga huminto ay patuloy namang sumugod itong kalaban. At muli nga ring umatake kay Ersa na iyon nga ay bumitaw namang uli ang ating bida. At dahil nga hindi makabuelo si Ersa ay sa muling pag-atake nga sa kanya ni Ine ay dinipinsaan niya na lamang ang kanyang sarili. At tuluyan nga siyang napabagsak dito. Habang inihanda naman ni Ine ang kanyang sandata ay muli na nga ring ipinatake ni Ine ang kanyang mga espada sa ating bida. Tumakbo nga lang ng tumakbo si Ersa upang iwasan nga itong mga espada. Subalit isang malaking bibig naman ang mismong humarang sa kanya na ikinagulat nga muli ng ating bida. At hanggang sa isang malaking pagsabog nga ang biglaang nangyari. Nang makaiwas naman uli si Ersa dito ay bigla namang sumulpot si Ine sa mga usok. At mabilis na sumugod ito kay Ersa at dito na nga ay tuluyan na nga nasunggaban ng mahigpit ng kalaban ang ating bida. At mula nga sa ere ay tuluyan na nga ring napabagsak si Ersa na unti-unti na nga ring nawawala ang kanyang sandata. Habang nasa critical na kondisyon nga si Ersa ay ika pa ni Ine na hindi nga raw siya kayang matalo ng ating bida. Subalit bago pa nga niya ito matapos sabihin ay unti-unti na nga ring nawawasak ang kanyang suot na sandata. At hanggang sa tuluyan na nga ring nawasak lahat ito na ikinagulat pa nga niya. Dagdag pa ay sumuka pa nga si Ine ng mga dugo dahil patas din pala ang naging labanan nila ni Ersa dahil nasunggaban nga rin pala ito ng ating bida. Nang bumangon nga si Ersa ay tanong pa niya kung ano nga ba ang layunin nitong mga kalaban. Ngunit hindi naman sumagot itong kalaban. Kaya naman dagdag pa ni Ersa na kinontrol nga ng metal o ng Gold Dragon God itong Gold Algeld. Kaya tanong pa nga niya uli kung ano nga ba ang plano nitong mga alchemy. Nang sumagot na nga si Ine ay wika pa niya na gusto nga raw nilang baguhin ang kasaysayan na kung saan gusto nga nilang patayin lahat ng mga dragons at gumawa ng isang mundong mapayapa at ni isang taong wala na nga matatakot sa mga dragons. Patuloy pang ang pahayag ni Ine na upang magawa nga nila iyon ay kailangan nga nilang kumplituhin si Athena at saka papatayin nga nilang lahat ang mga dragons maliban na lang sa Gold Dragon God dahil wala nga raw itong katawan at isa lamang daw itong konsepto. Ipinahayag pa nga rin ni Ine kung paano nga nila nasaksihan ang hagupit ni Acnolodia na mapawasak nga nito ang Ishgal. Sambat naman ni Ersa na natalo nga naman nila si Acnolodia. Subalit galit pang wika ni Ine na hindi nga kung sino ang nanalo at natalo dahil mapahamak nga raw talaga ang dulot at dala ng mga dragons. Kaya naman habang naganda nga si Ersa na umatake ay masaya naman siya sa tunguhin ng kalaban. Subalit hindi niya nga pa rin nahahayaan na saktan nga raw ang kanyang mga kaibigan. Kaya naman mula nga sa mga pinsala at mga sugat na nakuha ng dalawang magkasalungat na babae ay isang malakas na hiyawan nga ang pagsugod nila sa isa't isa. At hanggang sa isang malaki at mahigpit na hiwa ang pagsunggab ni Ersa kay Ine sa katawan nito. At wika pa niya na ang mga kaibigan niya nga raw mismo ang siyang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Habang hindi na nga nakasalita si Ine sa kanyang pagkatalo at sa pagtanggap ng malaking hiwa sa kanyang katawan ay tuluyan na nga rin itong bumagsak sa lupa at unti-unti na nga rin nawawasak ang mundo ng ginawa ng Signario Sisters. Habang unti-unti na nga rin nakikita ni Ersa ang sinag ng araw ay nakita-kita na rin sila ng kanyang mga kaibigan na andito nga sila Jilal, Lucy, Gray, Frosh at si Rogue. Habang patuloy nga ang ating mga bida sa pagtataka sa mga pangyayari ay bigla naman silang napahinto dahil bigla namang dumating itong Peking si Doc Barbarua at napagtanto niya nga na natalo na nga ang dalawang magkapatid. Subalit tuloy na nga raw ang lahat ng inilahad niya nga sa ating mga bida na hawak nga nito si Natsu mula sa ulo na halos pa sa sugat at walang malay nga itong ating bida na sa mga oras ng iyon ay laking ikinagulat nga talaga ng ating mga fairy tale wizards. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan, ano na nga ba ang mangyayari matapos ngang matalo ni Doc Barbarua ang isang Fire Dragon Slayer na si Natsu. Abangan po natin lahat yan sa susunod na kabanata. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan, paalam!